Ang bilis talaga ng panahon. Parang kahapon lang naghahanda ako para umuwi. Pero eto na naman, pabalik na ako sa US. So, mag-isa na lang ako na babalik. Nung papunta ako sa Leyte, kasama ko pa yung pinsan ko. Dalawa kaming lumipad papuntang Leyte. Pero ito, mag-isa akong babalik sa Manila. Bumalik ako sa hotel na tinutuluyan ko, yung Heritage Hotel. Tapos sinalubong ako ng tita ko at ng mga pamangkin ko. Kahit papano nagkasama kami ng isang gabi. Nag-order lang kami ng Jollibee para sa aming hapunan. Dahil nakarating kami mga alas 7 na ng gabi, nahirapan kami humanap ng sasakyan. Pero napakabait ng Heritage staff. Yung Heritage Hotel talagang in-accommodate nila kami para makasama ko yung tita ko kahit isang gabi lang, kasi maaga din yung alis ko, mga 5 o'clock. Kasi 3 hours before kailangan naka-check-in ka na, at ang flight ko is around 8 o'clock. So 5 o'clock naganda na kami, 5:30 nakaalis na kami at hinetid nila ako sa airport, tapos saka sila umuwi. Eto nga, pauwi na naman. Ang hirap ng dalawa ang tinatawag na tahanan, pero syempre yung kinalakihan ko, yun yung pinakauna kong home, yung Pinas. Tapos since dito na ako nakabuo ng pangalawang tahanan, I've been here in the US for 10 years. Nandito yung trabaho ko, nandito yung asawa ko, nandito yung bahay ko, mayroon kaming garden, may backyard, at mayroon din akong bunny. So, parang buo na rin yung matatawag kong family dito. Pero every year, talagang pinaplano ko na every year makabakasyon. And hopefully, sa susunod na bakasyon, kasama ko na yung husband ko. Hindi naman ako nahirapan sa biyahe. Pagdating ko sa Maynila, nung maihatid ako sa airport, nag-check-in agad ako. At pagka-check-in ko, hinanap ko kaagad yung aking boarding gate. Yun talaga yung pinakauna na hahanapin mo dapat, kasi kahit anong gawin mo, alam mo na kung saan ka pupunta, hindi ka na malilate. So after nun, nung makita ko na yung aking boarding gate, sinigurado ko na makakain, kasi ayoko maulit nung papunta ko ng Pinas. Hindi ako, nagutom talaga ako for 10 hours kasi yung layover ko, tapos hindi ko inaasahan na wala pa lang isi-serve na food yung 5 hours na flight. Kumbaga yung complete meal namin yung sa 13 hours na flight lang. So para hindi tayo magutom, kumain muna ako sa Kenny Rogers, and pagkatapos nun, saka na ako doon naghintay sa aking boarding gate. So yung unang stop ko ay balik kami sa California. Sa California ulit, tapos naghintay doon ng I think mga 2 hours. And after sa Cali, then lumipad naman ng papuntang Chicago. So after ng Orlando, yun na, papunta naman ng Indiana kung saan ako nakatira. Alam nyo, pag nagbabakasyon guys, kailangan talaga may budget kayo. Kasi unang-una, gagastos ka. At saka, kaugalian na natin syempre yung culture ng mga Filipino. Once na magbakasyon ka, parang you want to have fun with your family. So talagang gagastos ka. Natural na yun, wag nating sabihin na bakit hindi sila ang gumastos. Parang given na yun na ikaw yung may trabaho, tapos ikaw yung balikbayan. Parang given na ikaw ang gagastos. I know yung iba sa iba siguro tabo, pero sa pamilya wala kasing bilang-bilang yun. So dapat paghandaan mo na lang na maging masaya yung bakasyon mo. So kailangan may budget ka, pero wag ka rin magsusobra dun sa budget na kung anong meron ka, kasi ikaw din ang kawawa. Kasi pag uwi mo, hindi naman yun basta pinupulot.
Kumbaga pagtatrabahuan mo yun, tapos oras ng pagbalik mo sa dito, katulad ko, syempre tayo naman dito dito uso yung cash, di ba? Credit card, puro tayo card. So pagbalik mo dito, kailangan mong bayaran yung card mo. So ang kailangan mo lang siguraduhin hindi ka lalagpas sa budget na inalaan mo sa bakasyon mo. Kailangan maging stricto and learn to say no. Pag talagang hindi na pwede, dapat matuto tayo magsabi, hindi na pwede, ganito lang yung budget. Pero yung family ko naman kasi hindi sila mahingi. So masaya na yan sila na nasa bahay kami, salo-salo, o kaya mag-mall. Yan lang yun naman kalibangan nila nanay ng mga kapatid ko, mag-mall, tapos kumain sa mga fast food. Hindi rin yan sila mahilig dun sa mga formal dining, pero syempre one day siguro dalhin ko sila sa formal dining, maiba naman. Pero ang point ko is hindi ganun sila kaluho. So kung ano yung maibigay mo at kung ano yung gusto nila na nakasanayan nila, dun sila masaya. So yun yung ginagawa ko. Kaya medyo walang masyadong gastos. Kumbaga, tamang-tama lang doon sa inilaan na budget sa bakasyon. So para pagbalik mo, hindi ka naman mamroblema. At saka pag nag-travel guys, so always be safe. Dapat alam mo yung mga dapat mong gawin sa lakad mo, sa airport, yung dala-dala mo, lalo na ngayon na medyo stricto sa immigration. So dapat kompleto yung papers mo, at be aware lang sa paligid mo hanggat marunong kang bumasa at saka marunong kang mag-follow ng mga direction, instruction, hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala. Tingnan mo yung oras mo, wag kang malilate para hindi ka magka-problema. At kung may mga tanong ka naman, magtanong ka sa mga airport staff dun mismo sa airport, kasi yun yung magaguidean ka, hindi ka mawawala o maliligaw. Tsaka yung mga takot sa biyahe, takot lang yan. Lahat naman, kahit naman saan land transpo, ma-air, sa sea, lahat naman yan pwedeng magkaroon ng aberya. Pero kung pairalin natin ang takot guys, hindi tayo mag-i-enjoy, wala tayong mapupuntahan kasi pinapanalo natin yung takot. Kaya kapag nagbiyahe ka, relax and pray and trust in God. Basta mag-pray ka na everything will be fine. Ang importante, mag-enjoy ka sa biyahe mo at lagi kang handa.